mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa kantutay at mga benepisyo nito sa kalusugan. Ang dahon ay may taglay na volatile oil na lanthanol. Mayroon din itong bicyclic terpene at LD-phellandrine. Ang balat ng kahoy ay makukuhanan ng lantanine. Ang ugat ay may mataas na level ng olenolic acid. Mga sakit at kondisyon na maaring magamot ng kantutay. 1. Pananakit ng ngipin. Ang pinaglagaan ng bagong pitas na ugat ng kantutay ay maaaring ipangmumong ng taong dumadanas ng pananakit ng ngipin. 2. Mga sugat. Nakatutulong naman ang pinaglagaan ng dahon ng kantutay sa mabilis na paggaling ng mga sugat. Ito ay pinanghuhugas lamang sa apektadong bahagi ng katawan. 3. Kagat ng ahas. Pinakukuluan ang dahon ng kantutay upang ipainom sa taong nakagat ng ahas. Ang sapal ng dahon na ginamit sa paglalaga ay pinangtatapal naman sa sugat ng pagkakakagat ng ahas. 4. Trangkaso. Maaaring gamitin ang baong pitas na ugat ng kantutay o kaya ay pinatuyong ugat sa paglalaga at saka ipapainom sa taong may trangkaso. 5. Lagnat. Mabisa sa pagpapababa ng lagnat ang pag-inom sa pinaglagaan ng balat ng kahoy ng kantutay. Maaari din ang pinaglagaan ng dahon at bulaklak at pag-inom dito na parang tsaa. 6. Tuberculosis. Ang pinatuyong bulaklak ng kantutay ay maaring ilaga at ipainom sa taong may TB na parang tsaa. 7. Dermatitis. Ipinangpapahid naman sa apektadong balat ang dinikdik na dahon at sanga ng kantutay. 8. Rayuma. Ang pananakit ng mga kasukasuan ay maaaring mapaginhawa ng pagtatapal ng dahon ng kantutay na pinahiren ng langis at tinapat sa apoy. Makatutulong din ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon. 9. Malaria. Nakatutulong din ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon at ugat ng kantutay sa kondisyon ng malaria. 10. Tetano. Ang impeksyon ng tetamp ay maaaring maibsan ng pag-inom sa pinaglagaan ng mga dahon at sanga ng halamang kantutay. Maraming salamat sa pakikinig at panunood.